Good afternoon! Welcome naman sa ating panibagong usapan ngayong araw guys. Ito ay a-update lang tayo saglit na. Kasi ang haba-haba ng usapan talaga namang hanggang umabot doon sa reaksyon ni VP Sara Duterte yung sinasabi na political harassment ang nagaganap sa kanya hanggang nanawagan na yung ibang senator para mag-volunteer yung kung sino man na mga supporters ni VP Sara magbantay para sa kanyang seguridad. Out of mga ilang personnel ng PNP ang kinuha guys noong nakaraang linggo, no, umabot ng 75 PNP security ang nawala sa hanay ng grupo para magbantay kay VP Sara. At yun, no, ang haba-haba ng usapan, ang kung saan-saan makarating. Pero sinabi naman na yung kampo ng PNP na walang political harassment na naganap, no? Walang political harassment na nangyayari nitong pagtanggal sa ilang mga tauhan ng VP na magbabantay sa kanya para sa kanyang seguridad, no? Tinanggal para even marami po kaming tinanggalan, even yung mga classmate ko ng mga general, sabi ko it's a time na talagang we have to rationalize, and in fact we have already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga then when they retire, kasi may mga threat is only about 6 months, and afterwards they can ask kung meron po talagang threat. Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang, and to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin, or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. We want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po tinanggalan po natin because we don't see any threat dun sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Ang nangyari, sumipot sa investigation itong si PNP Chief Marbel. Anyway, hindi naman daw tinanggalan lahat. Meron lang kinuha, 75 ang nawala, meron pa naman 31 sa PNP na nagbabantay kay VP Sara, bukod pa doon sa mga tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines. Okay? Ito ngayon, yung pakiusap ni na kung ano yung trusted individual or personnel ni VP Sara, lalong-lalo na mula sa Davao, yun na lang ang ibalik, kahit hindi na lahat. Di ba? Ayun, sinabi ni Senator Bato de la Rosa yun. Tapos may iniwan ka na 31. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun, andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun. If we are for localization, para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga Davao na lang ilagay mo doon. I'm just appealing to you. I am not questioning your wisdom. Ako, just treat me as an ordinary Pilipino na gusto talagang masecure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, baka pwedeng tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358 AFP personnel.
And ang sabi ko nga, ang 106 does a wala complement. na ko doon sa Because, sir, it was being... wala tayo doon sa AAP. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil ang PNP yung close sa kanya dahil dati siyang mayor at yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang pag-usapan natin, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang pangulo na pumili siya kung sinong gusto niyang ma-retain doon na 31. Wala problema. Kahit na hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Di ba? So, yun, no? Kaya ang nangyari, sa talagang pakiusap, no? Pag-apilar, pag-apil ni De La Rosa, ang former PNP chief din naman, no, committed ito si General Marbil na i-reinstate at least the police escorts na kung saan pinagkakatiwalaan ni Vice President Sara Duterte. Talaga yung kalooban niya at tanggalin mo na lang yung hindi niya kilala. Kung pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Thank you. Okay? At saka nilinaw na walang political pressure, no? Sabi ni General Marbel, no? Sabi ni General Marbel, walang political pressure dito. Meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir, kung gusto niyo pong sagutin o hindi. You may respond, Chief PNP. Thank you, our Senator. No, that's yun po yung sinabi niyo. Wala pong political pressure. It's ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung deployment ng PNP natin, and we have to make sure, no po, sabi po nila, alam mo sir, ang nangyari po, not only the Vice President, our Vice President na nagalit po sa atin at kalim po na it's a political, no, not even, marami po kami tinanggalan. Tsaka pinarating naman na wala umano, no? Sabi ni Marbel, ang ating pangalawa pangulo na si VP Sara o Vice President Sara, wala umanong threat, no, sa kanya dahil mahal ito ng tao. So ito 'yon, no? Ito yung pag-uusap, Senate Committee hearing, no, sa PNP in relation nung allegation or alleged use of excessive force nung niread yung Kingdom of Jesus Christ, guys, nung pag-search doon sa kay Pastor Kibuloy. Saan kaya ito si Pastor Kibuloy kasi ngayon hindi mahuli-huli, no? Meron ng reward sa mga magkahuli sa kanya, ilang milyon na yon, di ba? Kaya ito ay tingnan na lang natin kung kaya bang huliin ng PNP, kaya ba nilang matunton, at aabangan natin, bukod pa sa mga usaping ganito ay patuloy pa rin yung investigation tungkol sa Pugo, no, nitong Pugo na kung saan ay ginisa na naman ngayon sa mga tanong at talagang napasabak sa tanungan, question and answer portion itong si Attorney Harry Roque, guys, na link yung kanyang pangalan dyan, di ba? Kaya sana naman ay lilitaw yung tama, lilitaw yung katotohanan at masagot ng tama nitong ni Attorney Roque ang mga katanungan na dyan sa Senado. Okay? Para naman ay malinis yung kanyang pangalan. Ngunit, pag hindi, ay naku po, alam naman natin yung tinatawag nating public opinion, you know? Hindi na natin masasabi at madiktahan yung taong bayan kung ano yung kanilang hatol kapag makarinig sila ng mga ganitong investigasyon. Lalong-lalo na, no? Ang takbo nitong nagpapatuloy na investigasyon, guys, nitong kay suspended Bamban Mayor Alice Go.
So sana pagdating ng panahon ay maging maayos at lilitaw din ang katotohanan kung sino yung nagsasabi ng totoo at maproteksyonan ang interes ng taong bayan. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipino.